I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan. So marami po tayong video na in-upload tungkol dito sa hearing sa kaso ni Digong. Diyan sa ICC pre-trials confirmation. 4 na araw po yan. Mula 23 ba hanggang 27? Correct me if I'm wrong. So dahil dito mga kababayan, sa mga kababayan natin nagtatanong, ano ba ang nangyari? Ang akala ng iba kasi, yung hearing na yan, yung pre-trials confirmation, pagkatapos babasahin po ng charge si Digong, guilty po o not guilty. Hindi po, ayon po doon sa mga nababasa at pakinggan ko, yan po usisain mabuti, pag-aralan from the day na matapos yung hearing nila, which is ngayong araw nga, no? So, kung napanood nyo yung mga hearing, mga kababayan, dyan sa ICC, laban dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, napanood nyo naman, siguro, So, makikita nyo naman ang prosecutor at ang defense lawyer sa kampo ni Digong. Actually nga, kanina, sinita ito si Kaufman, mga kababayan. Bakit ba sinita ito? Yun ang abante, ICC judge sinita si Kaufman, proteksyon ng mga testigo, biktima, ipinagdiinan. Biro nyo yun, luko-luko rin talaga, no? Oo naman talaga, sinita siya talaga. Oo. So, well, gano'n naman si Kaufman. Minsan nagtataka ako kay Kaufman Bakit nga ba lagi niyang isinasama ang pangalan ng Pangulong Marcos Jr.? Ano kaya nakain ito, no? Hanggang ba naman doon dinadawit talaga ang pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Hindi kayo naloka. Ayan nga sabi, sinita ni International Criminal Court, which is ang ICC, si Judge Julia Mutok, ang defense team na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng pagbubunyag ng impormasyon ng mga biktima at testigo sa pagdinig. BO talaga ito si Kaufman, Grabe. Oo. Alam mo to, so Kaufman, malaki talaga bayad dito, guys. Kahit sabihin mo, nakikita at nalalaman niya din mismo sa sarili niya na itong mga ginagawa ni Digong sa panahon niya, totoo. Pero pinipilit niya pa rin na talagang walang kasalanan ang dating Pangulo. Kaya lagi niyang sinasabi na ibalik na lang daw si Digong sa pamilya niya kasi nga walang saysay yung mga salaysay na mga prosecutors na hindi naman daw totoo. Ay, sus Maria Joseph Santa Clara Marimar. Ganun siguro naman talaga pag mga defense lawyer, 'di ba? Talagang ipagtatanggol mo yung mga kliyente mo. Ganun talaga ayan, kanina binunyag ang impormasyon ng mga biktima at testigo sa pagdinig. Loko-loko talaga Grabe, buti ngayon nasita So, tuloy, ito. Yan, mga kababayan. Sa mga nagtatanong, siyempre guys, ano ba ang nangyari? Ano bang charge? Siya ba'y guilty? Binasa na ba? Hindi pa po. Ito, para kompleto detalyado, dagdag dun sa sinabi ko. Sabi po guys ng balita dito, okay? Ayan yung source natin. Kapapasok na balita opisyal ng tinapos ng International Criminal Court, which is ang ICC, ang 4 na araw ng confirmation of charge hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Biyernes, Pebrero 27. Okay. Ayon kay ICC Presiding Judge Julia Manutok, inanunsyo ng pre-trial chambers ang kanilang desisyon sa loob ng 60 araw alinsunod sa proseso ng korte. Ayan malinaw na ang sagot ko guys sa inyo. Ayan. So, ibig sabihin, from today, tatapos lang ng hearing sa pre-trials confirmation versus sa dating Pangulong Digong, ay, mula nung araw na ito, 60 days po yan, mga kababayan, madidesisyonan ng ICC kung ano ba talaga ang kahinatnan itong kaso ni Digong. Sa tingin nyo guys, anong kapalagayan nyo? Not guilty or guilty? Agoy.
Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. So, ibig sabihin, malinaw na malinaw dito, sa loob ng 60 na araw, malalaman natin po ang resulta. Hindi po natin alam kung ito po ay i-public nila o repost nila or hindi natin alam. Malalaman po rin natin yan sa takdang panahon. Malalaman po ninyo ang buong katotohanan. Ito po ang announcement ng ICC. But before that, ito. Ayan o. See guys. Today is February 27, 2026. Decision sa confirmation of charge hearing versus PRD ilalabas sa loob ng 60 araw. O, yan na. Sinagot ko na po kasi nagtatanong ating mga kababayan. Kailangan natin sagutin. O, ayan na. Sa loob ng 60 na araw, malalaman po ang tawag dito, ang hatol, agoy. Naku guys. Magbilang kayo. Oy, mga DDS, shout out. Sabi po ng mga nagko-comment. Sabi po dito, antay pa ang desisyon ni Bongbong Loko-loko. Anong pakialam ni Pangulong Marcos Jr. dyan? Outside, di ko lambo na siya dyan sa issue ni Digong. Oy, alalahanin nyo, ang kaso ni Digong 2017 pa yan. Inireklamo sa ICC. Wala pa si PBBM. O, di ba? Sumusunod lang ang Pangulo sa kung ano ang batas. Actually, sabi niya, wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Totoo naman yun. 'Di ba? Wala na tayong pakialam. Kaya man lang nakipag-cooperate ang Pilipinas through Interpol kasi membro tayo ng Interpol eh. Kaya na ipadala doon ng dating pangulo. Ay 'di ba guys? 'Yun naman eh. Oh, kasi ang ICC nga, 'di ba humingi ng tulong sa Interpol? Oh, siyempre dahil membro tayo ng Interpol at dito ang akusado sa Pilipinas, ayun, nakipagsanipwersa ang Interpol sa Pilipinas. Oh, hindi ang ICC. Kasi ang ICC humingi lang talaga ng tulong sa Interpol. Oh my goodness. Ay nako, mabang explanation yan guys. Napanood ko kaya yan. Oh, convict panagutin si Duterte sa ICC International Criminal Court. Ayan, sa crime against humanity ginawa niya sa Pilipinas, siya ang presidente. Oh, 'di ba? Parang ang dating kasi abusing power yung ginawa niya. Biro mo niya guys, kung napanood nyo talaga mula umpisa yung hearing ng ICC, na 4 na araw, yung sa prosecutor, yung mga salaysay nila, grabe, tumayong balahibo ko doon yung unang araw, matindi pala itong ginawa ni Digong. Tapos hindi lang pala nung naging pangulo siya, nung naging mayor pala siya, brutal talaga, putik, parang paano yan, parang aso ka na lang kumitil, no? Oh, grabe. Dapat lang guys na talagang mabigyan ng hustisya yung ating mga kababayan na nabiktima ng EJK. Oh, kawawa ang mga DDS. Hanggang comment na lang. Tamang hinala. Agay. Yun ang kanilang iniisip eh. Wala tayong magagawa. Kayaan na lang natin mga DDS. Hintayin na lang ang 60 araw. Para malaman ang hatol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. For me, medyo dalong buwan pa. Malalaman ang charge laban sa dating Pangulo. Ako guys, ang nasa kalooban ko ano na yan, doon na talaga siya makukulong. Diretso kulungan po yan. Totoo yun. Kung mali ako, di mali. Kung tama ako, di tama ako, no? Diba? Ito po yung announcement ng ICC guys. Today, the confirmation of charges hearing in the Duterte case concluded before pre-trial Chamber 1 of the International Criminal Court. Mr. Duterte is suspected of the crimes against humanity of murder and attempted murder allegedly committed in the Republic of the Philippines between 1st of November 2011 and 16th of March 2019. This week, the ICC judges heard the oral submissions of the prosecutor, the common legal representatives of the victims, and the defense. The hearing took place in the absence of the suspect, following the chamber granting Mr. Duterte's request to waive his right to attend the hearing. The ICC judges will now start their deliberations and will deliver their decision within 60 calendar days
after the end of the hearing. The judges may then confirm those charges and commit the suspect to trial before a different chamber, or decline to confirm the charges and stop the proceedings against Mr. Duterte, or adjourn the hearing and request the prosecutor to provide further evidence, to conduct further investigations, or to amend any charge. The defense and the prosecutor cannot directly appeal this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to appeal it. The decision of the ICC judges will be made in writing and will be announced publicly. Oh, ayan, narinig nyo guys? Oh, narinig nyo, sa loob ng 60 na araw, malalaman ang hatol. Oh, I think, ano yan, isa publiko nila, yung hatol laban sa dating Pangulo. Or, maaring magbago, 'di ba? Kasi sabi, maaring nagbago ayon po doon sa sinabi niya, 'di ba? Na alam niyo guys, hindi naman kasi basta-basta na kaagad na porket katatapos lang ng hearing, charge ka agad sa dating Pangulo. Hindi, 'di ba? Di usisain pa naman 'yan, 'di ba? Pag-aralan mabuti both side, no? So, I think sa maaring mangyayari kung nakulangan ang trial court, which is ang ICC, doon sa mga ipresinenta ng prosecutor, so I think maaring magkakaroon pa ng hearing, 'di ba? If ever ganun, no? So kailangan pa ng more evidence, maaari siguro. Pero I think dahil sa ipinakita po ng prosecutors, talaga naman mabibigat yung mga ebidensya laban kay Digong, guys. Alalahanin po natin, ang tatlong hitman niya ay dalawa ba? Si Matobato, si Mr. Las Cañas, nandoon po sa ICC, tsaka si Mr. Asierto din, at saka si Garma nandoon din sa ICC. So doon pa lang parang diretso na sa kulungan si Digong after 60 days in my own, 'di ba? So, ayun, tuloy sabi ko, parang after 60 days si dating Pangulong Digong baka diretso na sa kulungan. Sa bagay, tanggap naman niya 'yun. 'Yun ang fate niya din, 'di ba? So, yun guys, ano po ang masasabi niyo dito? Correct me if I'm wrong. Naintindihan niyo, ang pinaka-punto rito is yung malalaman ng desisyon sa loob ng 60 na araw. Ano kayo mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Ang hatol sa kanya, guilty or not guilty? Question mark. Okay, malalaman natin yan. Oh my God, mahabang proseso at tawag dito, pag-aralan nila mabuti yung mga, yung mga salaysay ng defense, salaysay ng prosecutor. Pero palagay ko yung prosecutor matindi, guys. Talagang shoot sa banga si Digong. Mabibigat yung kaso laban sa kanya. Kompleto yung ebidensya nila, in fairness naman sa prosecutors So yun mga kababayan, yan po ang aking pinaka-latest updates. Nasagot ko yung mga tanong nyo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Salamat sa inyong mga beswa. Don't forget follow me, likes, and hit the button bell. Palagi kayo update sa aking mga upload videos. See you again guys. There's more. God bless Philippines. Bye everyone.